Dakilang araw po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Isang dakilang araw, isang dakilang gawain, isang dakilang pagtupad ang patuloy na niloob ng Panginoon na maganap sa atin ngayon dito po sa bansa ng Pilipinas, sapagkat tunay nga na ang pangalan ng Panginoon ay luluwalhatiin sa kanyang dakilang bayan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At tayo naman po sa bansa ng Pilipinas ay nagagalak sapagkat tunay nga na ang propesiya na nasusulat sa aklat ng Propeta Isaiah na ang pagluwalhati sa Panginoon ay magmumula sa bansa ng Pilipinas ay naganap sa atin ngayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't patuloy po nating basahin upang magtumibay sa ating puso at isipan ang katuparan ng propesiya na naganap sa atin ngayon sa bansa ng Pilipinas. Sa aklat po ng Propeta Isaiah, Kabanata 24 at talata 15, ganito po ang sinasabi. Kaya't luwalhatiin ninyo ang pangalan ng Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay, ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At sa atin po'y hindi lingid sa ating kaalaman na ang bansa ng Pilipinas, ang bansa na nagtataglay ng gayong katangian na ang mga lupain ay hinahati ng mga ilog. Kung gaya't sa atin ngayon, magalak tayo sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat tumibay sa ating puso at isipan na ang propesiya ay natupad na sa atin. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga po isang kagalakan na maglingkod sa Panginoon at tunay na ipahayag ang gawa ng Panginoon sapagkat sa bansa ng Pilipinas magmumula ang pagluwalhati sa Panginoon at ito'y mahayag sa buong mundo kung kaya't magmumula sa atin at lahat ng tao na nananaan sa ibabaw ng lupa sa sandaling makinig, sampalatayanan at tuparin ang katwiran na isinasaysay sa bansa ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang dakilang bayan, tayo pong lahat ay makakaasa na ang Diyos ay sumasa atin at tayo ihahatid niya sa kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya't mga kapatid, mga kaibigan, tayo magbigay ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas na pagluwalhati sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Awitin po natin ng may buong kagalakan. There is no God like thee. Umawit po tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. There is no God like thee. In heaven above or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name.
honor you, our Lord. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our We Lord. praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Praise the name of the Lord. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Our Lord. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa kanyang banal na bayan, sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Patuloy nating ihayag ang pangalan ng bayan na hinirang ng ating Panginoon. Patuloy tayong mga galak na umawit, mga kapatid at mga kaibigan. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Tayo pong lahat ay umawit, mga kapatid at mga kaibigan. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang ibig nadakong pahingahan. Inilagay niya ang haring pinagsasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba, inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon upang kanyang patuloy na basbasan ng dakilang araw na ito. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na sumasa iyong bayan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Patuloy po, Panginoon, na nagagalak ang aming mga kaluluwa
na maghain sa iyo ng mga dakilang awitin, Amen. ng pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati sa iyong banal na pangalan. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ngayon ang katuparan ng dakilang propesiya na ang pagluwalhati sa iyo ay magbubuhat sa silanganan na ang mga lupay na hinahati ng mga ilog. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa bansa ng Pilipinas natupad ang dakilang propesiya at ang mga bagay na sasaysayin sa bansa ng Pilipinas ay ilalatag mo, Panginoon, sa buong sanlibutan upang ito ay madinig ng aming mga kapatid na nananahan sa silangan, kanluran, timog at hilaga at sila'y magiging bahagi ng iyong dakilang bayan sa makatwid bagay sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Purihin ka, Panginoon, sampahin ng dakila mong pangalan, maluwalhati ka sa iyong banal na luklukan. Ito ang aming mga awitin, ito ang aming dalangin, ito ang aming pagtitiwala sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na iyong bugtong na anak, na aming dakilang Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsabi ng Amen. 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 Binabati po namin mga kapatid at kaibigan ang lahat ng mga tao na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga ng napakabuti at napakadakilang araw na pagbati. Mga minamahal na mga kamanggagawa sa ubasan at ministeryo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, tayo hong lahat ay iniimbitahan na ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Month of July, year 2017. Tayo pong lahat ay magsuri na, magsaliksik na, alamin na ho natin ang katotohanan sa panahon ng kawakasan. Sapagkat hindi na ho bago ang inyong napapakinggan na sa inyong pandinig ay bago, pero sa banal na kasulatan wala pa ho tayo sa mundo nakatala na hula. Amen. So nakagagalak umawit at magpuri sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na binibigyan tayo ng pagkaunawa na habang tayo'y umaawit, binibigyan tayo ng pagkaunawa na isa tayo sa mga participant nung kanyang bugtong na anak na isinugo na pinakarigalo, Pinakarigalo sa atin. Kikilalanin natin yung bugtong na anak na ating tunay na iisang Diyos na tagapagligtas. Sa Kanya lang ho natin masusumpungan ng buhay na walang hanggan. Di ho ba tayong lahat na bahagi ng kanyang katwiran na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli ang kanyang banal na bayan? Amen. Di ba tayo ang magpupuri sa gawa ng ating tagapagligtas? Amen. Makikilala po natin yung ating tunay na Diyos na si Kristo Jesus sapagkat siya ho ang ipinako sa krus. Makikilala natin yung gawa ng ating tunay na Diyos. Siya ho ang sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Hindi ho tayo pinapupunta sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Yan ho'y bili na sa mga tunay na mga mananampalataya na magiging bahagi ng kanyang templo, magiging bahagi ng kanyang sambahayan. Tayo ho ang sambahayan niya. Wala tayong pupuntahang reality na nakikita ng ating mga mata. Mapapakinggan natin yung tinig, mananahan sa puso't isip natin yung tinig ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli bilang mga God servant, bilang mga chosen people of God in the name of Jesus. Nasaksi tayong lahat at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Tayo ho ang kanyang banal na bayan. Tayo ang ipinaghanda ng tahanan sa langit. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon in Book of Isaiah chapter 4 verse 5. Amen.
Di ho ba't nakarelated sa atin yung verse na napapakinggan natin? So may paninindigan po ang kaligtasan. Amen po ba tayo, mga kapatid at kaibigan? Amen. Na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, ang kaligtasan po at buhay na walang hanggan para sa matatapang. Maninindigan tayo sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos, hindi siya lumuluklok sa mga gawa ng kamay ng tao na nakikita natin. Lumuluklok siya sa puso't isip ng bawat lalaki at babae na nakakarinig ng kanyang tinig. Nasasaksihan natin ang patotoo ng kanyang bugtong na anak na isinugo sa sanlibutan. Ang layunin ng Panginoon Diyos sa lahat ng tao sa buong sanlibutan ay puspos ng pag-ibig. Ibinabangon niya tayo sa panahon ng kawakasan. Binubuksan niya na yung puso't pag-iisip natin upang mapag-unawa natin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan. John 8:32. Ang tanong ho dito mga kapatid at kaibigan saan ho ba tayo naalipin ng kasalanan? Sa gawa ba natin sa laman? O sa pasimula pa lang nung lalangin si Adam at si Eva? Di ho ba't kay Adam at kay Eva tayo nagkaroon ng kasalanan? Amen. Nawalay tayo sa Panginoon Diyos. Sa panahon ng kawakasan, isinugo yung kanyang buktong na anak upang tayo'y i-restored, upang tayo'y itindig na muli, na dati tayong nagiba. Nabuwal ho ang sayon, mga kapatid at kaibigan, itinitindig na tayo sa panahon ng kawakasan. Pakiramdaman natin yung pagkilos ng Espiritu Santo na hindi natin nakikita. Kumikilos siya sa pamamagitan ng karunungan at kaalaman, mapag-uunawa natin yung katotohanan na ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po sapagkat sa lahat ng mga nakakarinig na mga lalaki at babae, mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ito na ho ang panahon ng kawakasan. Huling hain na ho, huling hapili na, huling pagkain espiritual na. Tutuparin na natin, gaganapin na natin, magpapatotoo na tayo, saksi na tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Hindi sa ating sarili tayo magpapatotoo. Hindi ho kailanman makapaghahatid ng kaligtasan ng patotoo ng laman. Meron hong gumawa ng patotoo. Sinaksihan ng Panginoon Diyos yung kanyang buktong na anak. Tingnan nyo, sinaksihan pa nung ating ama. Ano? Yung kanyang buktong na anak. Meron ho bang magpapatunay, Pastor, no sinasabi nyo? Perfect ho ang covenant. Wala hong dagdag, walang bawas. Hindi nakakailangan ng ibang aklat ang banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. In Book of Isaiah, chapter 34, verse 16. Tapat po nating sundin, ano? Upang wag po tayong mapahamak sa panahon ng kawakasan. Babasahin ko sa inyo yung isinugong buktong na anak na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ginigising na tayo sa pagkakatulog natin. Ang ginigising sa atin yung unawa natin Lagi po nating tatandaan, pagdating sa spiritual, may gumawa ng batas na spiritual. Amen po ba? Amen. Pagdating sa laman, saklaw tayo ng estado ng bawat gobyerno na kumikilos dito sa sanlibutan. Unawain po nating mabuti. Kapag ang laman ay nagkamali sa ilalim ng batas ng gobyerno, saan man tayo naninirahan, pananagutan natin sa gobyerno. Amen po ba? Amen. O dito sa spiritual na batas na ginawa sa atin ng Panginoon Diyos isinubo yung kanyang bugtong na anak, nakikilalanin natin upang matyak na natin yung kaligtasan natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Ang hain sa lahat ng tao, ipuspos siya ng pag-ibig Wala hong itinatangi. Walang itinatanging anuman uri ng kasarian natin dito. Ang ililigtas sa atin yung ating mga kaluluwa, hindi yung laman na nabubulok. Amen po ba? Amen. Nabubulok ang laman, hindi ho ito ang ililigtas. Yung ating kaluluwa. Babasahin ko po yun dyan, chapter 8, verse
Verse 18. Ako ang nagpatotoo sa akin din, sabi ng Panginoong Jesucristo. At ang amang nagsugo sa akin ay nagpatotoo sa akin. Unawain ho natin. Di, sa makatwid, meron ho talagang pinanggalingan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sinaksihan ng Ama yung anak. Ano ho ang larawan ng Ama? Sa pasimula, nung lalangin ng langit at lupa at lahat ng mga bagay sa sanlibutan, hindi na nakikita ang pinagmula ng lahat ng mga bagay. Amen po ba? Amen. Siya'y espiritu, walang laman, walang mga buto. Ano ho larawan ng anak na isinugo niyang sinaksihan niya yung anak niya? Di ho ba't espiritu? Amen. Yung kanyang amay espiritu, yung anak ay espiritu, that is the same spirit. Kaya ano ho sabi dun sa Hebrews chapter 13 verse 8? Nakarelated sa atin yung bawat pagbubulay-bulay natin. I am the same yesterday, today, and forever. Di ba yun ang sinasabi sa Hebrews 13:8? Amen. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Ano sabi ng bugtong na anak? Ako at ang Ama ay iisa. That is the same spirit, yung mag-ama. Tingnan nyo, pinatotohanan ng Ama yung anak eh. Wala ho tayong magiging dahilan sa lahat ng sino mang nakakarinig ng kanyang tinig. Bilang tao, ako rin kagayan yung tao na ginamit akong kasangkapan upang ipahayag ko ang gawa ng ating tagapagligtas na siya ipinako sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, nagbangon na siya sa makasalanang sanlibutan. Pinauunawa niya ho sa atin na siya ay walang dungis, walang kapintasan o kulubot pa man, sapagkat ang lahat ng laman ay naalipin ng kasalanan buhat kay Adam. Amen po ba? Amen. Sa panahon ng plan of redemption, i-restore niyan lahat yung mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga na ang layunin ay puspos ng pag-ibig. Walang masasaktang makakarinig na sino man, sapagkat ang hain sa ating lahat ay puspos na ng pag-ibig. Hindi niya na tinitignan ang mga nagawa nating kasalanan sa laman, sapagkat buhat pa lang sa pasimula tayo'y nawalay na. Naging alipin na tayo ng kasalanan. In Book of John chapter 8 verse 32, ang katotohanan na magpapalaya sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. So naging alipin ho tayo ng kasalanan buhat kay Adam, at sa pamamagitan ni Jesucristo sa pagkabuhay niya maguli, sasaksihan natin at magpapatotoo tayo dun sa gawa ng ating tagapagligtas. Dun pa lang ho tayo makakalaya sa kasalanan. May katwiran tayo ng ating tagapagligtas at ng ating manunubos. Amen po ba? Amen. Na ang nakahain sa ating lahat ay puspos ng pag-ibig. Sa lahat ng mga kalalakihan at kababaihang nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, ang ipinahayag ko ho ay ang gawa ng ating tagapagligtas na puspusin ng pag-ibig. Ito ho'y ibinabalita na namin sa inyo na isang napakadakilang opportunities bilang mga tao. Ito ho ang buong katungkulan natin bilang mga tao. Saksihan natin yung ating tagapagligtas. Mabibigyan natin ng kagalakan, mabibigyan natin ng kaluwalhatian, ng kadakilaan, ng karangalan, ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na isinugo sa sanlibutan. Siya ho ang nagpakita ng spiritual transformation. Di ho ba, nung pako siya sa krus, natupad, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, natupad ang hula ng mga banal na propeta, sinaksihan ng mga banal na apostol, ang pangyayaring natala sa banal na kasulatan, nangyari sa banal na kasulatan, nakalipas 1,000 taon na. Ibinalita ng mga banal na apostol na sulat, natala ang nangyari sa nakalipas na 1,000 taon sa banal na kasulatan. Di ho ba, in the third day, ipinakita niya yung transformation na espiritu siya? Amen po ba kayo? Amen. Yan ho yung salita na sinabi sa mga banal na alagad na magpakailan-kailan pa man. Everlasting ho yung sinabi sa mga
banal na alagad na ipinangaral ng mga banal na alagad, yung kanilang nakita at sinaksihan nila ang pangyayaring natala sa banal na kasulatan, 1000 taon na ang nakalilipas. Di ho ba na nangyari sa banal na kasulatan? Pinakilala niya at ipinaunawa sa atin, gumawa siya ng napakadakilang halimbawa, natutularan natin yung pangyayaring natala at nasulat sa banal na kasulatan. Namasdan ng mga banal na apostol, nagpakita pa ang Espiritu sa mga banal na alagad at kinausap ang mga banal na alagad at ipinaalala niya yung mga pangyayaring ginawa niya. Di ho ba't nabuksan ang mga puso't pag-iisip ng mga banal na alagad? Ipinangaral ng mga banal na alagad ang mabuting balita sa pagkabuhay na maguli. Gaya natin ngayon ng mga mananampalataya na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Siya rin ho ang may kapangyarihang magbukas ng alaala sa ating puso't isipan na ang layunin ay pag-ibig. Meron tayong ginugunita o inaalalang ginawa ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Mapanganib na ho ang panahon ng kawakasan. Nakahilig na sa masama ang buong sanlibutan. Inihain ho sa atin ang pag-ibig. Kilalanin natin yung ibinigay sa ating regalo, yung buktong na anak, kilalanin po natin. Binibigyan na tayo ng espiritu ng alaala. Inire-remind na po sa atin yung nangyaring nakalipas 1000 taon na nasulat, natala, ipinahayag. Yan ho'y nakapaloob sa mission in Book of Acts chapter 28 verse 31. At ipangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating tagapagligtas ng buong katapangan. Ang layunin ay pag-ibig. Di ba ba't nakagagalak sa sino mang makakarinig? Ang layunin sa ating lahat, pag-ibig, wala siyang itinatangi, walang diskriminasyon, hindi pinagtatalunan ng pag-ibig. Sapagkat sa pasimula pa lang, buhat pa lang kay Adam, tayo'y nawalay na sa panahon ng kawakasan, tayo'y ibinabalikat, ibinabangon at ginigising na sa pagkaunawa upang maunawaan na natin ang katotohanan na ginawa ng ating tagapagligtas na natala at nangyari sa banal na kasulatan na ipinapahayag at itinuturo sa panahon ng kawakasan. Amen po ba tayo, mga kapatid at kaibigan na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga? Amen. Ito po yung tunay na concern na pagmamalasakit. Ang gumawa po ng concern sa ating lahat yung ating tagapagligtas. Tao rin po ang naglilingkod sa ating tagapagligtas. Tao rin po na ginamit niyang kasangkapan upang ipahayag at ituro yung gawa ng ating tagapagligtas na puspos na ng pag-ibig. So, nakagagalak habang umaawit tayo kanina. Ang umaawit yung kanyang mga participant, yung kumikilala sa bugtong na anak, umaawit sa ating tagapagligtas na nagpapasalamat na tayo yung bayan niya, na tayo yung ipinaghanda na ng tahanan sa langit, ang banal na bundok ng Sayon. Patuloy pong ipinapaalala sa atin na ang banal na bundok ng Sayon hindi na bago. At hindi ho ito reality na makikita at hahanapin natin dito sa mundo. Ang pakakak ho sa English, trumpet. Ang disenyo ho ng trumpet, ihipan sa pamamagitan ng malalim na grammar. I-upload sa social media upang mapakinggan na ng bayan ng Panginoon, ng mga mananampalatayang sasaksit, magpapatotoo sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Isipin po natin mabuti, unawain natin bilang mananampalataya, napapakinggan natin yung tinig ng ating tagapagligtas, mananaan sa puso natin yung katwiran, sinusulat sa isip natin, saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Saan man tayo pumunta, hindi mawawalay sa puso't isip natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. Sa isip, sa salita, at sa gawa, lumalabas sa labi natin at ipinapahayag natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. So anywhere, everywhere, kahit saan tayo magpunta,
nananahan sa puso't isip natin bilang mga mananampalataya, yung kanyang katwiran na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-uli. Sinabi ng ating tagapagligtas na kung siya paparito na lahat ng saksing tapat na nagtitiwala tayo sa napapakinggan natin, hindi na tayo babalik sa pinanggalingan natin at kinagis na nating paniniwala. Lahat ng nag-iintay, hindi mapapahiya dahil kung ano yung kanyang larawan, yun ang magiging larawan ng nag-iintay na sumampalataya doon sa ating tagapagligtas. Sinampalataya na natin yung kanyang gawa. Saksi tayong lahat at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-uli. Di ho ba nagkaroon ng spiritual transformation? Saan ho nang galing yung source? Saan ang galing yung source? Natutularan natin sa panahon ng kawakasan. Di ba't siya ang gumawa ng napakadakilang halimbawa upang tayo'y masave? Na ang layunin ay pag-ibig? Panahon na ho. Ng kawakasan, ginigising niya na tayo. Tao rin ho akong katulad yung naglilingkod at naghihintay at nagtitiis sa muli niyang pagparito sa katuparan ng lahat ng mga bagay na magaganap sa panahon ng kawakasan. Mapanganib na ho ang panahon ng kawakasan. Binibigyan tayo ng pag-ibig, pag-asa, at pagkilala at pananampalataya. Iginawa tayo ng saligang espiritual upang paglagakan natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa na sa Kanya lang natin ilalagat ng buong pag-iisip at buong puso at lakas at kaluluwa. Saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-uli. Meron tayong kasiguraduhan sa pag-iintay at paglalakbay natin bilang mga conqueror, bilang mga refugees, bilang mga strangers, bilang mga followers, bilang mga armies of God, bilang mga chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection. God is alive in this place. Tayo ho ang bayan niya, yung umaawit at nagpupuri sa Panginoong Hesukristo ng may pag-ibigan na ho. Ang sabi niya, ang sabi ni Propeta Isaias doon sa chapter 35 verse 10, lahat ng pinagtutubos ay magsiparoong nag-aawitan sa bundok ng Sayon. Saan ho tayo pinapupunta, mga kapatid at kaibigan na nakakarinig at nakakapanood? Specific na ho ito. Nakatala po ito sa banal na kasulatan. Paki-search nyo ho sa gadget nyo yung inyong mga Bible, and then kung na-research na-search na ho yan, na-upload na sa gadget nyo, paki-write nyo yung bundok ng Sayon. Kung paano sasaksihan natin yung ating tagapagligtas at magpapatotoo tayo at saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli, ang Panginoon Diyos naman ho ang sasaksi doon sa sumaksi sa ating tagapagligtas. Amen po ba kayo? Amen. Mababasan nyo sa banal na kasulatan, no? Bilangin nyo ho yung nakatala sa inyong mga gadget. Mga 200 verses ho yan. Nakatala ho sa langit ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ipinaghanda ng tahanan sa langit. Di ba ba't nakagagalak sa sino mang nakakarinig? Sino mang nakakapanood? Unawain po natin. May katiyakan po yung ating napapakinggan. Hindi nawawala ng kabuluhan yung ating pagiging partisipante sa Panginoong Hesukristo. Hindi nawawala ng kabuluhan yung pagiging followers natin, yung pagiging believers of God natin in the name of Jesus in the resurrection. Si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Si Jesus ang hari ng mga hari. Si Jesus ang hukom ng mga hukom. Jesus is Lord. Siya ho ang Panginoon ng mga Panginoon. Sa lahat ho ng sasaksi kay Jesus na ating tagapagligtas, siya ho ang nagtayo sa atin. Siya ang tumawag sa atin na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Dahil nangalat ho ang mga mananampalataya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Hindi ho ito isang reality na bundok na makikita natin. Hindi ho. Unawain ho natin, may karunungan yung napapakinggan nyo. Mananahan yung katuwiran ng ating tagapagligtas sa puso't isip natin, hindi mawawalay sa labi natin.
Magkakahiwalay man tayo pero nakabigkis tayo ng katotohanan sa paniniwala na ginawa ng ating tagapagligtas, na sinelyuhan tayo, tinatakan tayo, na nagpapatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba, people of God? Amen. In the name of Jesus, in the resurrection. Yun hong nakalipas na pinag-aralan natin, ang banal na bayan na mayroong patotoo ni Jesus na siyang patotoo ng espiritu ng hula sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Saan ko kinukuha yung verse, yung title, yung theme ng ating pinag-aaralan at pinagbubulay-bulayan? Sa banal na kasulatan, in Revelation chapter 19 verse 10. So, kung tayo nagpapatotoo na sa ating tagapagligtas, automatic, lahi niya na tayo. Amen po ba? Amen. Ang 12 angka ng Israel, na-count na ho sa banal na kasulatan, 144,000. Sa bawat lipi, tig to 12,000. So, kanya ho, yung kabuuang bilang, 144,000. Nakatala na dito sa banal na kasulatan eh. Ang tanong ko sa inyo, liwanagin nating mabuti at unawain po natin. Saan tayo manggagaling na lahi? Nakatala na sa banal na kasulatan, 144,000 sa angka ni Israel. Sa angka ni Jacob, yung 12 angka ng lipi ng Israel. Saan tayo magsisimula ng pagiging lahi? Book of Acts chapter 2 verse 39, pakibasa nga po. Kahit ilan man ang tawagin na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, lahat ng nagsisunod sa pagbabagong lahi, ano ho sabi ng Panginoong Jesucristo? Uunawain po nating mabuti yung ating napapakinggan. Ang pakikinabangan natin, buhay na walang hanggan, hindi nawawalan ng kabuluhan yung pagiging participant natin sa panahon ng kawakasan. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan, sinabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiyupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angka ng Israel. Sino ho nagsasabi dito? Yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Katotohanan sinabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin. Tignan nyo ang tinutukoy siya. Amen po ba? Kayong nagsisunod sa akin. Di ho ba ang nagsasalita yung ating tagapagligtas? Susundin natin siya, yung sinabi niya. Sasaksihan natin siya. Di ho ba makikilala natin yung tunay at iisang Diyos natin na tagapagligtas? Na siyang ipinako on the cross, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, nagbangon siya sa makasalanang sanlibutan. Di ho ba siya gumawa ng pamantayang espiritual na tutularan natin sa panahon ng kawakasan? Na ang pagiging giver niya sa atin yung gift niya sa atin yung regalo sa atin pag-ibig. Hindi niya tinignan yung nagagawa natin sa laman Dahil may batas ang laman na sumasaklaw sa laman. Spiritual ho yung kanyang itinindig na pamantayan sa panahon ng kawakasan. Amen. Kaya ho siya tinawag na si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Iisa ho ang ating tagapagligtas. Iisa ang Panginoon ng lahat na mananampalataya. At ang lahat ng labi ay magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. At ang lahat ng tuhod ay magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Ibig sabihin, si Jesus lang po ang kikilalanin natin. Iginawa tayo ng pamantayan na espiritual na pamantayan. Iginawa tayo ng sasaksihan natin at tutularan natin na ipinakita niya yung kanyang ginawa na nagkaroon ng espiritual na transformation. Gaya din naman natin na nakakarinig at nakakapanood, unawain po natin mabuti at bulay-bulay natin sa ating puso at isipan. Gaya rin natin na magtitiwala tayo ng tapat kung paano na-transform siya. Magkakaroon din ng spiritual transformation sa lahat ng mga nakakarinig
at sumasampalataya at saksit nagpatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Di mo ba't nakagagalak sa isang mananampalataya na meron tayong katiyakan, may kasiguraduhan tayo sa pagbabantay natin at pag-iintay natin na merong magaganap sa muli niyang pagparito? Di mo ba't nakagagalak sa isang mananampalataya na hindi tayo ligaw na dati tayong ligaw? Sino ho ang gumawa ng daan upang tayong dating ligaw? Makita na natin yung katotohanan. At kung saan siya naroroon, mararating natin yung kinaroroonan niya dahil siya ang nagtayo ng daan ng katotohanan. Siya ang nagtayo ng katwiran, nasasaksihan natin yung ginawa niya. Kung saan siya naroroon, mararating natin yung kinaroroonan niya. Amen po ba kayo? Amen. Di ho ba't ang katotohanan ay ginawa niya, saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli? Kung saan siya naroroon, doon tayong lahat. Sa isip, sa puso, sa salita at sa gawa. Ina-apply natin, that is faith. Ina-apply natin yung pagkilala natin sa ating tagapagligtas. Siya yung tagapamagitan natin na maghaharap sa kanyang Ama. Kung ano yung larawan ng tagapamagitan, ganun din ang larawan nung iyaharap niya sa kanyang Ama. Kung ang tagapamagitan ay Espiritu, lahat ng mananampalataya magiging kalarawan ng ating tagapamagitan. Na iyaharap tayo sa kanyang Ama. May accomplishment siya. At bilang mananampalataya, may commitment tayo, may accomplishment din tayo na hindi tayo natatakot. Cancel ang takot sa atin dahil sinampalataya na natin yung ating tagapagligtas. Sinabi niya, lahat ng nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, tayo lahi niya. Amen po ba? Amen. Ay, ang pamagat natin, ang banal na bayan, ang bayang banal na lahi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nakarelated po ba sa atin yung Matthew chapter 19 verse 28? Amen. Saan galing yung tin? Sa Matthew chapter 19 verse 28. Yung nakalipas, Revelation chapter 19 verse 10. So wala tayong fabricated na pinag-aaralan na binubulay-bulay sa panahon ng kawakasan, kundi inire-remind sa atin at ipinapaalala sa atin ang katotohanan na ginawa ng ating tagapagligtas na puspusin ng pag-ibig sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Di mo ba't nakagagalak sa isang payak at dukhang kalagayan nung tayo'y gisingin sa katotohanan ipinahayag natin ito, ibinahagi natin sa kapwa nating mananampalataya, sa mga kapatid nating mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, ang layunin ay puspos ng pag-ibig. Di mo ba't nakagagalak sa isang payak at dukhang mangangaral na itinindig at itinayo ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na ginamit akong kasangkapan upang ihayag ko ang gawa ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di ho ba't ginawa niya yan? Yan ho yung sinabi sa mga banal na apostol na ibinilin sa mga banal na apostol upang yung mga banal na apostol ay hindi mailigaw na maraming mangangaral sa panahon ng mga banal na apostol. 5 taon na rin po ang nakalilipas. Sila ho ang haligi ng kuta ng bayan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ang 12 apostol ng Kordero. Kaya ho pagdating na sa Book of Joel chapter 3 verse 17. Chapter 3 verse 17. Sa gayon, inyong malalaman na ang Panginoon Diyos ay tumatahan sa Sayon na kanyang banal na bundok. Espesipiko sa lahat ng nakakarinig. Pakikuha natin yung ating mga banal na kasulatan. Subaybayan nyo kami para sa pagbubulay-bulay natin talagang maunawaan natin na sa pagiging participant natin makabuluhan. Ano ho? At talagang may kasama tayo sa pag-iintay. Kasama tayo sa pagbabantay na kung mahayag na yung ating tagapagligtas sa isang kisap mata mahayag din tayong kalarawan niya. Amen po ba? Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, 51, 52 to 53. Yan ho yung hiwagang gusto niyang isaysay
Ngunit sa mga pantas na isinilang sa katotohanan bilang saksi sa pagkabuhay na mag-uli, yung pantas o makakaunawa nung iyahayag ni Apostol Pablo na hiwaga. Di ba ba't nakagagalak bilang mga mananampalataya sa panahon ng kawakasan may naririnig tayong tinig ng ating tagapagligtas na ipinapahayag na. Tao rin katulad nyo na gagamitin na iyahayag yung katotohanan Sa lahat ho ng nakakarinig, ngayon pa lang ho tayo makakalaya. Ngayon pa lang tayo magkakaroon ng spiritual commitment. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Ngayon pa lang ho tayo tatanggap ng spiritual acceptance na ipinauunawa sa atin yung spiritual transformation na kung siya mahayag din tayong kalarawan niya. Dahil siya ang gumawa ng pamantayang spiritual na matatransform tayo, dito pa lang habang nag-iintay na tayo, nare-receive na natin yung karunungan. Meron na tayong pinananahanan na yung ating puso at isip na kung siya man mahayag din tayong kalarawan niya. Amen po ba? Amen. Doon ho magkakaroon ng spiritual transformation. Mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. At ang mananampalataya po may paninindigan. Nakukuha niyo po ba? Dati tayong nagising sa tradisyon, aminin natin to. Yan yung pagsisisihan natin ngayon Ako man katulad nyo rin, nagising din sa ganyang tradisyon. Wala tayong magagawa kung tayo'y pinipili na tinatawag na ng Panginoon Diyos para maglingkod na at kilalanin na natin yung kanyang buktong na anak, na nabibigyan na natin siya ng kagalakan sa kanyang luklukan, at tayo naman ang ginagawa niyang luklukan, lahat naman na ng palataya na saksit nagpapatotoo doon sa kanyang buktong na anak. Meron tayong iniintay na kung siya paparito, may iniintay tayo, sinampalataya na natin yung kanyang gawa, na saksi tayo nagpatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Ang katapatan ho, dati tayong nagising sa iba't ibang uri ng paniniwala, diyan tayo inire-restore, diyan tayo nira-rapture. Nakukuha niyo ho? Amen. Nagigets nyo? Diyan tayo nira-rapture, manindigan na tayo. Ang mga sulat na mga banal na alagad ay sa mga iglesia, sa mga bahay. Nakukuha nyo? Paki-research nyo nga po yung iglesia sa mga bahay na sinusulatan ng mga apostol. Doon sila nagtitipon-tipon upang alalahanin yung gawa ng ating tagapagligtas. Sa buong mundo ho ngayon, napapakinggan natin ang tinig ng ating tagapagligtas. Ang pagpupulong ng mga iglesia na nakatala sa langit, ang inaalala natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Nasaksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo ang kanya, tayo lahi niya. Yung mga lahi niyang nagpapatotoo, ang umaalala ng kanyang gawa sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Binibigyan tayo ng espiritu ng pagkaunawa na habang dito tayo sa mundo na naglalakbay, tayo yung mga nagte-testimony, tayo yung mga nagpapatotoo, tayo yung nagwi-witness sa ating tagapagligtas, na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo po yung mga manlalakbay at mga strangers at mga refugees na nakikipamayan dito sa mundo, na kung mahayag na yung ating tagapagligtas, ang bayang banal, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na may mga selyo ng patutuo na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, sa isang kisap mata ho, magiging kalarawan niya tayo sa muli niyang pagparito. Tayo ho yung katuparan doon sa Book of Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Ang pagkamamamayan po natin, hindi tayo taga-mundo, taga-langit tayo. Na kung mahayag na yung ating tagapagligtas at susunduin na tayo, kukunin niya yung sariling kanya, yung kanyang banal na bayan, yung iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay pinaganda ng tahanan sa langit in Book of Isaiah chapter 4 verse 5. Tayo hong lahat ay magiging kalarawan niya. Di ba ba't nakagagalak sa mga nakakarinig na binibigyan tayo ng espiritu ng pagkaunawa na merong napakadakilang opportunities bilang tao.
Meron tayong kinikilalang tagapagligtas natin na puspos ng pag-ibig. Amen. Amen po ba? Amen. O tayo ho ang nakatala sa langit. Kaya sabi doon sa aklat ng Hebrews chapter 12 verse 22, ano? Dadapwat nangagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon na bayan ng Diyos na buhay. And then pagdating sa second verse, doon sa verse 23, ang mga bunga, ang bunga ng panganay. Tayo ho ang bunga ng panganay. Ano ho larawan ng panganay ng ating tagapagligtas? Espiritu, ano magiging larawan ng mga bunga sa muling pagparito ng panganay na kukunin niya sariling kanya, yung kanyang pag-aari, yung kanyang bayan na itinayo, yung kanyang bayan na nilikha, nakawangis niya. Di ho ba't kung yung panganay na walang dungis at kapintasan kaya tayo naging bungay, mga saksi tayo nagpapatotoo doon sa ating tagapagligtas. Siya ang panganay sa mga patay. Kaya ho, panganay siya sa mga patay makasalanan ng tao. Amen po ba? Amen. Ang katotohanan na magpapalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Ang katotohanan doon, sinaksihan natin yung patotoo ng ating tagapagligtas May katwiran tayo ng ating tagapagligtas, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di ba ang panganay ang nagbunga sa atin? Amen. Kahit kailanman isipin natin ito, wala tayong kapangyarihan para maging bunga natin yung kapwa natin. Nakukuha niyo po ba? Amen. Yun lang hong tagapagligtas ang namumunga. Ang nagiging bunga ay yung mga mananampalataya, nakikilala doon sa ating tagapagligtas, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di ho ba't kaliwanag na idinideliver sa atin ng Espiritu Santo na may karunungan, may kaalaman sa nangyari na natala sa banal na kasulatan? Wala po tayong magiging dahilan. Itatandaan natin, iisa ho ang gumawa ng kasaysayang espiritual na sa kanya natin ilalagak ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung ating mga pag-iisip. Amen po ba? May iniintay tayo, may kasiguraduhan tayo. Ang bilin ho sa atin, mahigpit. Amen po ba? Amen. Kapag iniibig natin ang Panginoon, ano? Kung iniibig man natin ang Panginoon, tatandaan natin lagi, tutuparin natin yung utos niya. Ang utos po niya, isinugo yung bugtong na anak, nakikilalanin natin, sasaksihan natin at magpapatotoo tayo sa bugtong na anak. Amen. Yun ho ang inirigalo, yung bugtong na anak, iginawa tayo ng pamantayang espiritual, saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Wala naman pong bayad yung inirigalo sa atin Wala hong bayad. Ang hinahanap niya sa mga lalaki at babae na sasaksi at magpapatotoo, maging tapat po tayo sa ating tagapagligtas. Ngayon nalalaman na natin, talagang napakahirap kung maging backslider dyan sa kinamulatan natin. Pero alalahanin natin, ang nakapaloob rito, kaligtasan ng ating kaluluwa, kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, kaligtasan ng ating pamilya. Papayag ba kayo na sa kinagis na natin, na hindi dyan tumatahan ng Panginoon? Papayag kayo hanggang sa malipol tayong lahat, andyan tayo? Kayo, sa mga mananampalataya na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Sinugo lang sa atin yung ating tagapagligtas Papayag pa ba kayo dyan sa mga pinupuntahan nating mga nakikita ng ating mata? Papayag pa ba tayo ngayon? Nadidinig na natin yung tinig ng ating tagapagligtas. Iniimbitahan niya na tayong lahat. Sasaksihan na natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Magpapatotoo na tayo. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. So mag-aangpasanin yung katwiran niya. Ipamuhay yung katwiran niya. Mananampalataya. May sinasampalatayanan na tayo ngayon. Month of July, year 2017. Marami hong katanungan. Ngunit ang lahat ng katanungan, iisa lang ho ang kasagutan. Ang Panginoong Jesucristo bilang saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen. Amen. Siya ho ang nagtatakda ng panukala sa bawat panahon.
Tatandaan ho natin yung sinabi doon sa aklat ni Ecclesiastes. Ano ho? May panahon ng bawat panukala. May umiiral na panukala sa bawat panahon. At sa panahon ng kawakasan, ang panukala ng ating tagapagligtas ang umiiral na napakadakila at napakatatag at napakatibay sapagkat huling hain na, huling pagkain na, huling hapunan na. Kaya ho iniimbitahan na tayong lahat na ang layunin ay puspos ng pag-ibig. Ibinabangon na tayo at ginigising na tayo sa pagkakatulog. Binubuksan na tayo sa alaala upang maalala na natin yung ating tagapagligtas. Ilalagak na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Nasaksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Tayo ho ang mabangong samyo at hain sa kanyang banal na luklukan sapagkat tayo ang bunga sa pagkapanganay ng kanyang bugtong na anak na tayo yung hain, tayo yung kumikilala, tayo yung sumasampalataya sa kanyang bugtong na anak na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung mabangong samyo at hain sa kanyang banal na luklukan sapagkat matuwid, banal yung hain, banal din yung kanyang bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Ang layunin sa lahat ng tao sa buong sanlibutan, puspos yan ng pag-ibig. Kaya tayo mabangong samyo, saksi tayo sa pagkabuhay ng kanyang bugtong na anak. Matuwid tayo sa paningin niya. Tinutupad natin yung utos niya, nasaksihan natin yung bugtong niyang anak. Amen po ba? Amen. Hindi na tayo nabubulok. Kundi tayo ay tagapagmana ng kanyang pangako. Tayo yung mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Tayo ang lahi ng kanyang bugtong na anak na lahat ng sumaksit nagpatotoo. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Di hubat may selyo. Nakagagalak po sa sino bang nakakarinig. Patuloy po nating unawain at bulay-bulayin natin sa ating puso't isipan yung ating napapakinggan. Subaybayan nyo kami, sundan nyo yung bawat verse na binabanggit, yung bawat chapter na nakatala sa banal na kasulatan. Ang gamit kong aklat ay King James Version. So hindi ho naging dahilan ng kahirapan upang madinig ng aming mga kapwa minamahal na kapatid sa iglesia, ano? Ang katotohanan. Ang tinig ho ng ating tagapagligtas ay manggagaling at magbubuhat sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon in Book of Joel chapter 2 verse 1. Lahat ho, dyan ho, manggagaling na. Nakaluklok na at tumatahan na ang katwiran sa ating puso at isipan sa lahat ng magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Panahon na ho para tayo ay makalaya sa pagkakaalipin ng walang kabuluhan. Kinagis na natin ang paniniwala dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Magpakatapang na tayo at magpakatatag na tayo. Alam niyo yung kapahamakan sa mga duwag Yung mga duwag madaling mapahamak. Ngunit yung matatapang sa katotohanan at magpapatotoo at saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas, ang nakahanda ho sa atin na pag-asa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Nilagdaan na po ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na sinaksihan natin at nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Nilagdaan na ho yan. Ipinanumpa na ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon magpakailan-kailan pa man hanggang sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na magkakasama tayong nag-iintay at nagbabantay na hindi mawawala ng kabuluhan yung ating pinagtitiisan, kundi tatanggapin natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Babalik ho siya upang kunin yung sariling kanyang pag-aari. Amen. Ano ho ang pangalan ng kanyang sariling pag-aari na babalikan niya sa second coming of Jesus? In Book of Isaiah chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng bundok ng Sayon. Di ho ba't nakagagalak sa isang dukhang kalagayan bilang preacher bilang God servant, bilang katiwala ng bundok ng Sayon, nakagagalang ipahayag yung gawa ng ating tagapagligtas sa isang payak na kalagayan
na ang layunin ay puspusin ang pag-ibig sa sino mang mga nakakarinig at nakakapanood, nakikilala at magtitiwala ng tapat. Di mo ba nakagagalak, nadadaman nyo na may pag-ibig, may lasa, may concern. Spiritual concern ho, sa physical, hindi ko kayang gawin Sa kalooban ho ng Panginoon Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nagawa ko po yung nais at layunin ng ating Panginoon Diyos sa kanyang bugtong na anak. Tignan nyo, isang payak na kalagayan, nahayag ang kaluwalhatian at pag-ibig ng Panginoon Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Magpapatotoo tayo, sasaksihan natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Di ho ba't nakaka-amaze, nakagagalak sa sino mang nakakarinig? May katiyakan tayo, manatili tayong tapat sa napapakinggan natin. Alam nyo, ang hinahanap sa atin, yung katapatan Kahit saan tayo magpupunta na nakikita nating reality, wala tayong tatanggaping kasiguraduhan dyan. Sa tinig, mayroon ho tayong tatanggaping katiyakan at kasiguraduhan at pag-asa. Sapagkat, iisa lang po ang panggagalingan ng tinig. Ang kanyang banal na bayan na nagseselebrasyon at nagdiriwang ng araw ng Sabat. Sa lahat to ng nakakapanood, mula ho sa pasimula ng pag-upload namin in the year 2017, mapapanood nyo ho dyan, hanapin nyo yung itinayo, kung ano pangalan ng itinayo, at yung itinayo ng ating tagapagligtas na babalikan niya kung ano pangalan. Lahat po ng mga title at team natin na pinag-aaralan, biblical po, galing sa banal na kasulatan. At hindi po tayo gumagamit ng ibang aklat na gawa ng tao. Nakukuha nyo po ba? Nagigets nyo? Amen. Ang covenant na ginagamit natin ay gawa ng ating tagapagligtas na walang dagdag, walang bawas. Saan tayo humuhugot ng karunungan at kaalaman at unawa? Di ho ba doon sa gawa niya na nasulat sa banal na kasulatan, doon tayo humuhugot ng karunungan at unawa? Amen. Wala hong kaisipan ng laman dito. Spiritual ho itong karunungan na napapakinggan natin sa buong mundo. Nakagagalak ho na yung responsibilidad na ibinigay sa atin abutan tayo ng ating tagapagligtas na nakatayo tayo na tinutupad natin ito na puspos ng pag-ibig. Di po ba nakagagalak sa isang mananampalataya na maninindigan tayo doon sa kanyang gawa? Amen. Na ang layunin ay pag-ibig? Walang takot ang pag-ibig. Sa kanya natin ilalagak yung ating paniniwala, yung ating pagkilala. Makikilala natin yung tunay na Diyos natin at makikilala natin yung hindi tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos na nagpapahayag, ipinapahayag yung gawa ng ating tagapagligtas. Di ho ba't ang Diyos ay Espiritu? Yung bugtong na anak ay Espiritu, kaya mag-ama, ang Diyos ay isa. Magkatulad silang Diyos, magkatulad silang Espiritu. Di lahat ng God servant ay magiging kalarawan din ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na isinugo sa sanlibutan na ang layunin ng pag-ibig. Amen po ba kayo? Amen. Di ba doon nakapaloob ang buhay na walang hanggan na maging kalarawan tayo ng kanyang bugtong na anak na panganay sa mga patay? Amen. Tayo bunga, magiging espiritu rin tayo na katulad ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. People of Zion, na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Di ho ba't nakagagalak na may napakinggan tayong tinig na ipinapahayag at ipinapangaral na ang katwiran ng ating tagapagligtas at itinuturo na ang lahat ng mga bagay na ginawa ng ating tagapagligtas na puspos ng pag-ibig. Mission, Book of Acts chapter 28, verse 31. Di ho ba sakto? Binibigyan ho tayo ng espiritual na pagkaunawa bilang mga mananampalataya na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Magpakatibay ho tayo at magpakatatag tayo. Magaanghong pasanin ng pamatok ng ating tagapagligtas. Iniimbitahan tayo sa panahon ng kawakasan. Ano sabi sa imbitasyon? Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha,
magsipag-aral kayo sa akin. Di ho ba yun ang imbitasyon sa mga mananampalataya na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga? Mag-aral tayo, basahin natin, ipinababasa, walang dagdag, walang bawas, hindi nangangailangan ng ibang aklat na kasama. Amen po ba? Amen. So nakagagalak po na sa lahat ng nakakarinig at nakakapanood, patuloy po nating bulay-bulayin at lahat ng magiging participant, tayo ho ang magiging lahi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na kanyang bugtong na anak na isinugo sa sanlibutan na napakadakilang regalo sa atin na ang nakapaloob na pakikinabangan ng sino mang nakakarinig at makakaunawa ay kaligtasan nating lahat at buhay na walang hanggan. Huwag na po tayong papayag pa na tayo'y makatulog sa sanlibutan, na tayo nasa pagkakaalipin ng kasalanan. Napapakinggan na natin yung katotohanan na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan. Espiritual ho itong pagpapalaya. Amen po ba? Amen. Tatandaan natin lagi, yung gawa natin sa laman, may sumasaklaw na kautusan ng Estado. Kahit saan man tayo nakatira, may umiiral ng Estado Sa laman ho yan. Pag nagkamali tayo sa ilalim ng Estado, pananagutan natin yan. Pagdating sa espiritual na pamantayang espiritual, pagkilala at pananampalataya, tatandaan po nating patuloy na sa pamamagitan ng Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang gawa, doon lang natin isasalig yung ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Maging matatag na po tayo sa panahon ng kawakasan at wala tayong ambilin, matapat natin tuparin, napaka-sensitive Ang Panginoon Diyos siya yung Diyos na mapanibuguin. Siloso siya Kung ano lang yung iniuutos, kung ano lang yung ibinibilin, yun po yung ating susundin. Tutuparin natin yung inuutos sa atin. Saksihan natin yung kanyang bugtong na anak. Ang buong katungkulan ng tao o sino mang mananampalataya, paglingkuran natin ng Panginoon Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Yan ho yung napakadakilang utos. Kilalanin natin yung bugtong na anak na isinugo upang maligtas tayong lahat. Magpatotoo po tayo. Saksihan natin yung ginawa ng ating tagapagligtas. Siya yung tunay na Diyos natin na makikilala natin na meron tayong tunay at iisang Diyos na nakilala na sa makatwid bagay si Jesucristo na isinugo. Nalalaman natin na sa Panginoong Jesucristo lang tayo may buhay na walang hanggan. Liban doon, wala nang iba pang tayong pupuntahan, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo natin ilalagak ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas. Aalalahanin natin yung gawa niya. Saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba kayo? Malaya tayo rito sa mundo na kikilos. Amen. Bilang mananampalataya, napakinggan natin ngayon, napanood, ngayon pa lang ho tayo makaka-receive at makaka-acceptance ng tunay na paniniwala kikilalanin natin, paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na siya espiritu, walang laman, walang mga buto, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di ho ba dyan lang tayo magkakaroon ng pananampalataya sa ginawa niya? Amen po ba kayo? Amen. Kaya nakagagalak po sa sino mang nakakarinig, napaka-dalisay, napakatuwid na pagpapahayag. Nararamdaman nyo, walang kaipokrituhan yung napapakinggan nyo. Unawain po nating mabuti, Saliksikin po natin, kahit na sino man yung makarinig, natural lang po ang ekspresyon ng inyong lingkod, lumalakas dahil talagang kapos na kapos kami sa mga gadget. Sa kalooban ng Panginoon Diyos, kailangan pong manindigan at walang takot, na marinig nyo itong tinig ng kanyang, nung ating tagapagligtas. Marinig natin yung tinig ng ating tagapagligtas. Isang dukha at payak na kalagayan po, pero nakagagalak sa Panginoon Diyos sapagkat natupad namin yung utos na gawin namin Kaya sa lahat ng nakakarinig, kung madakas man ho ang ekspresyon ng pagpipreach, ipinagpapaumanhin po namin, tutungan po ito
tutukan po doon sa gadget. Kapos po kami sa mga gadget. Pero ang layunin po'y pag-ibig sa ating lahat. Upang marinig nato ng mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Tilaga. Amen po ba? Amen. Malaya tayo maglalakbay bilang mga mananampalataya na bayan ng Panginoon na ibubuhos at ititiwala natin yung puso't pag-iisip natin sa ating tagapagligtas na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-uli. Tatahan na po yung katwiran sa puso't isip natin, hindi mawawalay sa labi natin. Nagpapatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli ng ating tagapagligtas. I-share po natin sa mga kapwa natin yung tinig na napapakinggan natin. Nabibigyan natin ng karangalan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo eh. Amen po ba? Amen. I-search nyo lang po yan sa mga friends nyo. Makikita na, mapapanood na. At yung pong ginagawa natin sa Panginoon Diyos natin ginagawa sa pamamagitan ng Jesucristo sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Hindi po sa akin bilang tao na nadidinig nyo. Sa Panginoon Diyos po natin ginagawa yan. Binibigyan natin siya ng karangalan doon sa kanyang layunin, sa kanyang buktong na anak, na ang layunin ay pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Huwag po nating panghihinayangan yung piso para hindi natin i-upload doon sa mga kaibigan natin at kapwa-tao natin yung napapakinggan natin. Ang binibigyan natin ng karangalan dyan, ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba kayo? Amen. Sa ganyang kaparaanan, nabibigyan natin siya ng karangalan eh. Isipin po natin mabuti. Pag-aralan natin mabuti. Napakinggan natin eh. I-search natin sa ibang kaibigan natin. Babasahin ko po itong Aklat ng Korinto, Kabanatang 2, chapter 2, verse 7. Medyo mahaba po ito sa nakakarinig. Mag-umpisa po kayo sa chapter 2 ng 1 Corinthians. Makikita nyo kung papaano nagpahayag si Apostol Pablo at kung papaano nagpatotoo si Apostol Pablo at kung papaano siya naging katiwala ng ministeryo ng salita ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ano po? Tingnan nyo, babasahin ko po ito ha. Unawain po nating mabuti. Akyat po muna ako doon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6. Diyan may nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ng may kapangyarihan ng sanlibutan ito, na ang mga ito ay nauwi sa wala. Ano yung sinasalita ni Apostol Pablo? Unawain po natin mabuti, bulay-bulayin natin. Diyan may nagsasalita kami ng karunungan. Ang sinasalita nilang karunungan ay karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Nagigets niyo po? Amen. Pagdating dito, sa mga may gulang, bagamat hindi ng karunungan ng sanlibutan, hindi karunungan ng sanlibutan yung kanilang ipinapahayag. Nakukuha po natin. O ng may kapangyarihan ng sanlibutan. Specific na ho, alam na natin, naunawaan natin ang ipinapahayag niya, yung gawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Na ang mga ito ay nakauuwi sa wala. Tingnan nyo, pagkakarunungan ng sanlibutan, karunungan ng tao may hangganan. Ngunit ang kapangyarihan ng ating tagapagligtas, magpakailan-kailan pa man, everlasting. Pagdating na ho dito sa verse 7, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Bilang mga iglesia, bilang mananampalataya, ang sinasalita ni Apostol Pablo sa kahintilan, inihahayag niya yung katwiran ng ating tagapagligtas na magpatotoo tayo at saksihan natin, yung ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli, inihahayag ho niya sa hiwaga. Nakukuha niyo ho? Amen. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Tingnan niyo ang mga apostol. Nagpapahayag sila ng salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng hiwaga. Di ba hiwaga yung naganap
nakababalanggan, 1,000 taon na nakalilipas. Amen. Purong espiritual yung isinasaysay ni Apostol Pablo na nakapaloob sa hiwaga. Amen po ba? Amen. O yan ho yung pangahawakan natin ng mga lahi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay nakapaloob sa hiwaga at kababalaghang magaganap sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Tingnan nyo, pagdating sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1, ipalagay nga kami ng sino man na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Tingnan nyo ho, katiwala si Apostol Pablo ng hiwaga ng ministeryo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Di mo ba hiwaga yung ipinapahayag ni Apostol Pablo sa atin sa panahon ng kawakasan? Na ngayon naman hiwaga rin yung itinuturo ko na tularan natin yung mga banal na apostol na hinirang ng Panginoong Hesus Kristo, nasaksi sila sa pagkabuhay na magmuli. Kung hindi ho binuhay ng Panginoon Diyos yung kanyang buktong na anak, ano pa ho ang pagsasalu-saluhan natin ngayon sa panahon ng kawakasan? Purihin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Hesus Kristo na ating tagapagligtas. Sa pagkabuhay na magmuli ng ating tagapagligtas, meron ho tayong pinagsasalu-saluhan at meron tayong inaalalang tipan na gawa ng ating tagapagligtas. Saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Purihin po ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Amen po ba kayo? Amen. Pagdating na sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 kanina, verse 6, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay ipinaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili. At kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga matuto kayo na huwag magsisihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Nakukuha niyo ho? Amen. Ang ipinahayag ho ni Apostol Pablo at sinaksihan nilang lahat ng mga apostol, saksi silang lahat sa pagkabuhay na magmuli ng ating tagapagligtas. Kaya ho, mahigpit ang bilin na huwag tayong ihigit. Kaya nga natupad sa atin yung hula ni Propeta Isaias na hindi nangangailangan ng ibang aklat ang banal na kasulatan, kundi pipisanin tayo ng espiritu ng katotohanan bilang mga saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Nakabigkis ang buong sambahayan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon ng katotohanan na mga saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli ng ating tagapagligtas. Yan ho yung katotohanan na nakabigkis sa ating lahat. Amen po ba kayo? Amen. Mga nag-iintay at nagbabantay na sa muling pagparito ng ating tagapagligtas, na mayroon tayong katiyakan at kasiguraduhan bilang mga saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli ng ating tagapagligtas. May mga selyo tayo. Amen po ba? Di ba nakagagalak sa sino mang nakarinig na magpapatotoo at sasaksihan natin yung ating tagapagligtas? May espiritu pa integrity tayo. Amen po ba? Amen. May espiritu pa restoration, spirit of commitment, spirit of relation, spirit of obedience, spirit of repentance. Automatic kong lahat. Amen po ba? Amen. Yan ho ang mga conqueror. Tayo mga conqueror. Tayo mga refugees. Tayo ang mga chosen people of God na mga nalalabi sa panahon ng kawakasan. Tayo ang kapupunan ng sambahayan ng kanyang banal na bayan na tinawag na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Pagdating ho dito sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, ngunit sa mga ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Nakukuha ko natin to, nagigets natin? Amen. Sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Di ho ba't nagbuhat sa Ama
ang lahat ng mga bagay, nakita natin, may langit, may lupa, may puno, may dagat, may hayop, lahat ng mga bagay. Siya lumalang sa tao, nagaling sa alamok. Amen ho ba? Sa kanya galing ang lahat ng mga bagay. Saan galing yung bugtong na anak? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Di ho ba? Inilabas sa sanlibutan yung kanyang bugtong na anak. Siya ang ating kikilalanin na tagapagligtas na iisang Diyos na tunay, na nalalaman natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan Niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan Niya. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan sa mga hanggang ngayon ay nangamihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang budhi, palibhasa ay mahina, ay mga nahawa. Iisang Diyos na tunay lang ho ang ating kinikilala, ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Alam natin na kaya iisang Diyos na tunay kung ano yung larawan ng anak yun din ang larawan ng Ama. Ipinakilala ng anak yung larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama, na yung kanyang Ama ay Espiritu at yung bugtong na anak ay Espiritu. Amen po ba? Kaya sabi ng anak, ako at ang Ama ay iisa. In the third day, nagbangon siya sa makasalanang sanlibutan, nakilala natin ang kanyang Ama na nagsugo sa kanya. Amen po ba? Amen. Kaya po lahat ng mga kapatid at kaibigan na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, meron ho tayong kinikilala na iisang Diyos na tunay sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, sapagkat tayong lahat na nag-iintay ay magiging kalarawan ng ating tagapagligtas, na magiging espiritu rin tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Kaya po, meron tayong iisang espiritu na kinikilala bilang mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Na kung mahayag siya, mahayag din tayong kalarawan niya. Gamitin natin yung Revelation chapter 21 verse 3. At ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao na. At nadinig ni Apostol Juan ang tinig na magaganap sa panahon ng kawakasan, na natupad sa atin ang hula ng mga banal na propeta, na ang bundok ng Sayon ay may matibay na hula ng mga banal na propeta at sinaksihan ng mga banal na apostol. Di ba tayo tumutupad ng tabernakulo? Mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Nadinig ni Apostol Juan na tayo ang tatawagin niyang kanyang bayan. Amen po ba? At tatawagin nating tunay na Diyos natin yung kanyang bugtong na anak, sapagkat yung kanyang bugtong na anak ay kalarawan niya na espiritu, walang laman, walang mga buto. So sa madalit salita, sa lahat ng mga nakakarinig, naunawaan po natin na lahat ng kumikilala at sumasaksi, meron tayong iniintay sa pagbabantay natin dito bilang mananampalataya, sa puso, sa isip at sa salita. May napakinggan tayong kinikilala at paniniwalaan ho natin na hindi tayo mapapahiya sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kung ano yung kanyang wangis, ay magiging wangis din natin. Kung ano yung kanyang larawan, ay magiging larawan din natin, na magiging one spirit din tayo, katulad ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. So maraming pong salamat sa lahat ng mga nakapanood at nakapakinig. Patuloy nyo pong subaybayan sa YouTube. Every Monday po, ito po ay mapapanood nyo. At upang tayo ho ay lumagong espiritual habang tayo ay nag-iintay at nagbabantay, meron po tayong napakinggan na kinilala at pinaniwalaan natin yung ating tagapagligtas. May katiyakan po tayo habang tayo naglalakbay. May kasiguraduhan tayo sa muling pagparito ng ating tagapagligtas, na tayo ho ay bahagi at mga participant ng ating tagapagligtas, na tayo yung binubuo ng organisasyon na itinayo ng ating tagapagligtas, na tinawag niya at pinili niya at minasa niyang dakong pahingahan magpakailan-kailan pa man,
na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. To God be the glory, naway sumaatin ang kapayapaan at patuloy na kagalakan ang ating maranasan sa pag-iintay natin sa ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. God bless, people of Zion. Congratulations sa lahat ng mga nakarinig at nakapanood. God bless you more, people of Zion. Amen, amen, and amen. Purihin ng Diyos ang kanyang dakilang pangalan sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, sapagkat tunay na ang mga bagay na sinasaysay ay ukol sa Diyos, kung gaya't ito'y maluwalhati, walang dungis, at walang kapintasan sa harap ng Diyos na lumalang sa kanyang dakilang bayan sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya lahat po ng nananahan sa lupa, lagi po nating pakakalimiin na ang buong mundo ay pagmamay-ari ng Panginoon. Kung gaya't ang pagtalima ay iniuutos ng Panginoon sa lahat ng tao na nananahan sa buong sanlibutan. Sa lahat po ng mga bagay na sinasaysay sa bayan ng ating Panginoon, tayo pong lahat ay makinig. Sapagkat sa sandaling hindi natin pagtalima at pagtupad sa katwiran ng Panginoon, tayo pong lahat ay dadanas ng pagkalipol. Datapwat sa bayan ng Panginoon, sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na tumutupad ng kanyang dakilang katwiran, kapurihan ay sumaating Panginoon sapagkat tayo'y ligtas, sapagkat tayo ang bayan na pinaglaanan ng dakilang tahanan sa sangkalangitan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Magalak tayong mawit, ipakilala natin ang katwiran na nagsilang sa atin, ang katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong tagapagligtas na si Kristo Jesus. Awitin po natin. Salamat sa iyo, aming Ama. Umawit po tayo ng may buong kagalakan, mga kapatid at mga kaibigan. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon ng Diyos na ating tagapagligtas. Dakilang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat na sumasa iyong bayan sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Dakila ka, O Panginoon, at marapat pakapurihin. Sapagkat sa amin ngayon ay patuloy na sinasaysay mo ang iyong kaluwalhatian na anupat ito ang maghahatid sa amin sa kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po, Panginoon, sa iyong sinugo sa aming Panginoong Kristo, naggamuha ng katwiran na aming sinasampalatayanan at aming tinutupad ngayon sa panahon ng kawakasan. Amen. Sa pamamagitan nito'y ang bawat isa sa amin na tumutupad ay nagiging mabuting hain sa iyong banal na luklukan. Amen. Hallelujah. Kaya, Thank you, Panginoon, Lord, in the resurrection. sa pamamagitan ng mga propesiya na aming tinutupad, na natutupad sa amin, salamat, Panginoon, dakila ka at marapat pakapurihin, sapagkat ang aming ministeryo na aming ginagampanan ay tunay nga na hindi nawawalan ng kabuluhan, sapagkat ito lamang ang dakilang bagay sa iyong harapan na magbibigay sa iyo ng tiyak na kaluguran. Amen. Salamat Thank po, you, Lord. Panginoon. In the name of Jesus. Ang buong bayan Hallelujah. ay nagpupunyagi
Ang buong bayan ay nagdiriwang. Ang buong bayan ay nagagalak na umawit sa iyo ng may kagalakan at may karunungan at pagkaunawa, sapagkat sa bayan ay iginawad mo ang dakilang pagkaunawa na kami ngayon ang katuparan ng dakilang propesiya at tinutupad namin ng naaayon sa iyong dakilang kalooban. Amen. Purihin ka ng mga banal, O Diyos, na aming Panginoon, mula noon, ngayon, at magpakailanman sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsabi ng Amen. 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 Amen.